Punta ako ngayon sa dentist. Day off ko kasi sa work. So, sama ko kayo sa dentist. Maglalakad lang ako. Hindi na ako kailangan magkotse. Kasi malapit lang yung kotse. Malapit lang yung dentist sa amin, hindi yung kotse. Maganda yung weather ngayon. Hindi maaraw, hindi rin maulan. Nakita niyo yung mga magagandang bulaklak. Spring na kasi. Kaya naglalabasan na yan sa mga store. Superstore dito. So, nagtitinda sila ng mga bulaklak. Dollarama. Malapit lang to sa bahay namin. So, kung gusto nyo muntang Dollarama, Superstore, kumain dito sa restaurant, maglalakad lang kami. Yan, malapit lang. Malaki dito. See? Maraming parking space. And then halos lahat nandito na. May liquor store, Boston Pizza, Starbucks. Nandito rin ang Starbucks. Pero dun sa banda dun. So, convenient dito to. Nakakapagod maglakad eh. Hindi ako sanay maglakad. Pagod na ako agad. Tawid tayo, tawid. Tawid. Tapos, konti na lang. Hingal na ako. Paano? Nandito na ako, guys. See you later. Bye. Hello guys, pauwi na ako. Tapos ng aking dental appointment. So, lakad ulit tayo pauwi. Hindi naman ako gusto ko sanang kumain muna. Pero, hindi ako pwedeng kumain. After 30 minutes pa ako pwedeng kumain. So, sige, see you sa bahay. Bye! Nakauwi na ako galing sa dental appointment ko, no. So, sabihin ko sa inyo kung magkano yung binayaran ko doon sa dental appointment ko. So, ito yung siningil sa akin. Kasi, nga sa ngayon, ako lang yung may yung asawa ko lang yung may benefits sa work, galing sa work. Ako kasi wala pa kasi bago lang ako doon sa work ko ngayon.
Isa na lang yung work ko ngayon. Tapos, bago pa yon. So, kaya after 3 months pa, bago ako makakuha ng benefits. So, ngayon, inaantay ko na lang yung application, yung application sa benefits. I-mail yata sa akin or i-email ng company namin ngayon. So, ngayon, ito yung binayaran ko sa cleaning. Nag-cleaning kasi ako. So, included na doon is scaling, 1 unit polishing, fluoride treatment rinse. Kung wala akong benefits, $387.60 yung babayaran ko. Tapos, so ito yung kinaltas sa benefits ko. I mean, ng asawa ko, no? So, tapos, ang binayaran ko na lang is $56.76. Ito. So, yung $56.76, either pag nakuha ko yung benefits ngayon, ipapasa ko, i-claim ko siya. So, ipapasa ko tong resibo na to doon. And then, mag-claim ako para ibabalik nila sa akin, i-refund nila sa akin yung $56.70 na binayaran ko. So, yun lang yung maganda dito sa Canada kasi actually, nung nasa Pilipinas ako, hindi talaga ako makapagpalinis ng ngipin dahil talagang sakto lang yung kinikita namin every month sa basic yung nagre-rent kasi kami, so nagre-rent kami, groceries, and then pamasahe, transportation, ano. Wala naman kaming kotse doon, pero syempre, times a week. So, wala talaga akong budget wala akong extra na budget para sa linis ng ngipin. Kumbaga, inuna ko muna yung basic needs namin. And then, that time talaga, saktong-sakto lang talaga as in yung namin, kita namin. So, mabuti dito, at least, kung kinakaltas man yung benefits, kasi yung benefits is kinakaltas sa sweldo namin. So, at least hindi siya ganun kabigat kasi every month nagkakaltas and then merong maximum amount ay every year. Tapos, kagaya ko, pwede kong gamitin yung benefits ng asawa ko kasi dependent ako sa asawa ko. Under ako ng dependence niya, ako at saka yung dalawa naming anak. So, pag nagkaroon din ako ng benefits, same din sa kanya. So, gagawin ko siyang dependent and then yung dalawa naming anak. So, if hindi na cover ng benefits ng asawa ko lahat ng bills, lahat ng bayad, yung amount, pwedeng i-deduct, kunyari, example, ang $500 yung kailangan bayaran sa dental fees, example lang. So, 400 lang yung na-cover ng asawa ko, and then, after nun, yung 100, pwede kong i-cover sa akin. So, ganun yung So, wala ka lang babayaran, parang ganun, wala kang ibabayad that time na nagpa-check up ka. Diba? So, para sa akin, napaka-convenient nun, Kaya, talagang kung, kagaya ng mga anak namin, no, so, meron every 6 months ang cleaning. Tapos, kapag may kailangang papastahan, pinapapastahan na namin. Before, yung anak ko namang bunso, kasi ayaw lumabas yung dalawa niyang ngipin sa taas. So, sabi ng dentist sa amin na i-extract na nila para lumakalabas na yung permanent teeth niya. So, edi ginawa yun. Edi umabot, mahal kasi umabot ng almost maybe $2,000 or $3,000 dapat. Kasi sinabay na rin yung pagtanggal ng mga ngipin, sinabay na rin yung pagpasta. Tapos, meron ding anesthesia. Kasi nga, yung anak ko is, bata pa siya. So, mga 8 or 9 years old siya noon. At hindi siya komportable pag napunta siya sa dentist. So, pag nililinisan siya, malikot siya. So, ang sabi ng dentist sa amin is, kailangan, yung parang sleeping gas, papatulugin, para magawa nila yung mga kailangan gawin sa ngipin. So, plus na yun doon. And then, ayun nangyari, na-cover almost, siguro magkano na lang binayaran ko? $500 na lang ang binayaran ko upfront. Tapos, the rest is na-covered ng benefits ng asawa ko at saka ng benefits ko. So, napakalaking tulong noon. Dahil, di ba, especially, magkano yun, hindi naman mura yung $2,000, $3,000, hindi ba?
parang isang swelduhan mo na yon sa minimum wage. Parang napakalaking tulong sa amin yung ganoon. May mga questions kayo sa akin about sa dental fees or about anything about dental, at alam ko at may knowledge ako, itatry ko na sagutin yung mga questions nyo. Kapag hindi naman, magtatanong-tanong tayo sa ibang mas nakakaalam, no? Dahil kami dito ay masasabi namin bago pa rin kami kasi ako I came here 2017 until now. So, how many years na yun? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, naka 7 years na pala ako. So yung asawa at anak ko is 5 years na rin sila this year. So, medyo bago pa rin compared sa mga talagang matatagal na, like 10, 15, 20 years, 25 years na dito, di ba? So, iba pa rin yung experience nila kaysa sa amin, ano. Pag kayo may mga tanong, i-comment nyo na lang below and then I'll try kong sagutin. Okay, so, ayun. Tapos, after ng dental checkup ko, dumaan na rin ako ng superstore kasi naglalakad na rin ako eh. Malapit din naman sa amin, so walking distance lang. So, dumaan na rin ako kasi once na nakauwi na ako, parang tinatamad na ako lumabas ng bahay. Diba? Kailangan kasi pag nakapambahay ka na, komportable ka na sa suot mo, minsan nakakatamad na lumabas, diba? Hindi ka naman pwedeng basta lumabas ng nakapambahay ka lang, diba? Yung ibang tao, meron ganun. Pero syempre, mas gusto mo magpalit ng damit, 'di ba? Di ko alam kung lahat ng Pilipino ganun, pero 'di ba sa Pilipinas kapag lalakad tayo punta sa mall, 'di ba? Di naman tayong pupunta sa mall na nakapambahay tayo, 'di ba? Kailangan nakapantalon, nakaporma, kumbaga, porma ka, 'di ba? Syempre. So, yun. So, dito, pag nakakatamad na, kaya hindi na ako. Kaya sabi ko sa isip ko na kung dadaan na ako para at least nabili ko na. Ang binili ko lang naman is kamatis. Wala na kaming kamatis. Tapos, ito yung binili ko sa anak ko. Kasi nagkakaroon na siya ng pimples kasi 13 years old na, no. Yung pimples niya na medyo malalaki, kailangan lagyan ng patch, kagaya nito, para hindi na siya lumala. Kumbaga ma-dry out na siya. So, ito ang binibili kong brand, yung Life brand. Ito. Yan yung binibili naming brand, Life brand, kasi mura siya. 36 pieces for $4.79. Sabi nating $5, sarado na nating $5, no? So, mura na siya kasi yung mga branded, kasi itong brand na to is brand to ng I think, hindi ko alam kung sa Shoppers na brand to, Shoppers Drug Mart. So, ayan. So, parang store brand siya, kaya mas mura siya compared dun sa mga may brand like, hindi ko alam, Clearasil ba ay may patch. Kasi yung mga ganun is mas malaki. Nasa yata yun, $10. $10, $8 to $10 for 36 pieces din. So, dito na ako bibili. Ito na lang. Kasi halos same lang naman din sila ng effect. Yun ang binibili ko sa panganay kong anak para sa pimples niya. Dinaan ko na rin kasi nabanggit niya wala na rin pala siyang patch. So, para isang lakaran na lang, di ba? Hindi na pabalik-balik. Di ba? So, ayun guys. Thank you sa pakikinig sa kwento ko. Hopefully, na-enjoy niyo yung panonood sa akin. At saka, medyo nagkaroon kayo ng idea, like ng information, di ba, about sa dental check-up, dental fees. If ever ulitin ko ulit, na may tanong kayo about doon, or kung hindi man about sa dental, maybe anything related dito, kasi related sa living here in Canada, tanong nyo lang sa akin and then I will try my best to answer it
to the best of my knowledge. Yung kung ano yung alam ko at based sa experience ko, sasagutin ko yung mga tanong nyo. So, please comment po kayo, and if nagustuhan nyo po yung video ko, please like and mag-comment and then subscribe po, please. Thank you very much po. Bye. Have a good day po. God bless.